Last week, pinag-usapan natin about step of faith. And then, tatlong bagay yung pinag-usapan natin doon. Number one is our inadequacy in God's sufficiency. Pinag-usapan natin about fear. Kasi maraming takot. Okay? Marami tayong takot. Nagtanungan kayo nung nakaraang linggo yung mga nandito. Nagtanungan kayo kung anong takot ninyo. And then, marami kayo na-discover sa inyong mga kausap na, takot ka pala sa ganyan. So, alam mo na ngayon kung anong pananakot sa kanya. Okay, so, nagtanong kayo about takot. So, pero pinag-usapan natin regarding sa takot, kahit may takot tayo, weakness, or mga kakapusan or inadequacy, ang Diyos natin ay sapat at tapat at pupunuan niya lahat ng ating mga pagkukulang. Yun yung number one na pinag-usapan natin. Number two is, courage is not the absence of fear. Okay? Hindi mo pwede sabihin na matapang ka dahil wala kang kinakatakutan. Hindi totoo yun. Ang totoong matapang is marami siyang kinakatakutan pero kaya niya overcome yun sa tulong ni Jesus. Amen? Yun yung number two. Number three, there's no true success without failure. Hindi natin pwede sabihin ng isang tao ay nagtagumpay kung hindi siya nakaranas ng pagkabigo. Ang mga totoong nagtatagumpay is maraming beses na nabigo, okay, at nakaranas siya ng pagkabigo, at ginamit niya yung pagkabigo na yon para bumangon ulit, mas maging matalino, mas maging malakas, at nasa gano'n siya ay magtagumpay sa susunod na kanyang mga susubukang mga bagay na gusto niya i-achieve. So, yun yung tatlong bagay na pinag-usapan natin last week, and this time, meron tayong panibagong pag-uusapan. So, tayo pa rin ay nasa uncharted journey. Okay, so nasa paglalakbay. Dahil ito, bukas, mas marami nang papasok. Sino ang papasok na bukas? Mas marami na sila ngayon. Last week, konti pa lang. Okay, excited na ba yung mga papasok bukas? Okay, hindi. May nakausap ko kanina. Magkahalo ka ba daw at excitement yung kanyang nararamdaman. So, hindi ko alam kung ganoon din sa inyo. Dahil, lalo na yung mga college student, dahil panibagong paglalakbay ito, everything is new. Almost everything is new. So, kaya, ngayon, gusto namin i-encourage kayo about sa ating pag-uusapan. But before that, mag-pray muna tayo. Nasa ganun tuloy-tuloy na tayo. Pray muna tayo. Everyone, I invite everyone to pray. Sige, let's pray. Lord, be with us. Samahan niyo kami. Gusto namin matuto, Panginoon. And at the same time, ay handa ang bawat isa sa amin, lalo na yung mga tropa namin dito na papasok na bukas. Lord, gusto namin may handa, may prepare yung puso ng bawat isa. Kasama na rin, Lord God, yung mga napasok na ngayon at medyo may mga pagkapagod na nararamdaman o may mga parang, Lord God, may mga kaba o takot o may mga pagbabagong nangyayari na parang nagugulat siya. Lord, I pray God na itong pag-uusapan namin ngayon ay maging kalakasan ng bawat isa sa amin. At inangkin ko, O Diyos, na hindi nyo hahayaan na lalabas kami dito na wala kami natutunan. Inangkin namin ma-encourage yung heart namin at tumaas, Lord God, yung aming pananampalataya sa inyo. Lord, thank you. I praise you. Lord, I give you, Lord God, glory, Lord God, sa aming mapag-uusapan. Jesus, be glorified po. Holy Spirit, samahan niyo po kami. Thank you po. It's all, Lord God, it's all by grace, Lord God, sa Lord God, sa hapon. Maraming po salamat po, Diyos. Ang pong aming prayer, in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Palakpakan natin ulit si Jesus. Okay. Week 3, Uncharted Journey. Tapos natin yung title natin. Okay. Uncharted Journey, The X Effect. So, alam natin yung commercial na Axe. So, din natin kinuha yung title, The Axe Effect dapat yun. Pero sa atin, The X Effect. Sa mathematics, ang X ay missing unknown number quantity, right? So, pag sinabing X plus 1 equals 6, ano yung missing number? 5. Ayos. X plus X times 10 is equal to 99, ano yung missing number? Okay, ano? 1. 9.9. Okay. Talaga? Okay. So, ibig sabihin, siya yung missing number. Yung pag-uusapan natin ngayon, kaya siya ginawa naming X. Kasi yung pag-uusapan natin ngayon is missing din. Laging missing in action. Kasi madalas ito yung nawawala, madalas ito yung hindi nagagamit, madalas meron ka nito, pero hindi mo maalam kung paano gamitin. At hindi mo maalam na meron ka nun. So, today, gusto namin na magkaroon mo tayo ng game. Gusto namin hulaan ninyo kung ano yung X na yan. Okay? Sa mga core ministers,
pinagbabawalan ko kayo noon magbigay ng sagot dahil alam niyo yung sagot. Okay. Sa mananalo dito sa game na to, saglit lang to, okay? Sa mananalo sa game na to, merong at least may cream mo. Okay, may cream. Andiyan yung cream mo, no? Okay. Hindi kaya hinihingi mo kanina, no? Ha? Okay, X effect. Ano yung X? So, unang clue, bibigyan kami ng clue. Maraming mga tao meron ito pero hindi alam gamitin. Yun yung unang clue. Ano ito? Anong X yun? Ano yung X? Ano yung missing? Ulitin ko, number 1, maraming tao, ito yung unang clue. Maraming tao meron ito pero hindi laging ginagamit o hindi niya ginagamit. Ano ito? Utak? Pwede next time nga. Okay, so wala pong makasagot. Okay, number 2. Ginagamit ito pag may problema. Hindi, ito. Ginagamit ko to para makangiti ka pa rin kahit may problema ka. Naks, lalim. Pustiso. Pustiso. Okay. Last clue. Kailangan mo na to, lalo na kapag hindi mo alam yung result ng exam mo. Ano? Prayer? Mali? Ha? Faith? Okay, faith. Sige. So, ang lapit ko sa ano, no? Okay, faith. O sige, ang right question, the correct answer is faith. Okay, so bigyan mo yung prize. Palapalan naman na si Alfred! Palapalan naman, okay. So ngayon, pag-uusapan natin about faith. So papalitan na natin the X effect, papalitan na natin dahil yung X ay ano ulit yung X? Faith. Oh, so it's all about faith. So papalitan na natin the faith effect. Yun yung ating title at yun yung pag-uusapan natin ngayon. Okay, bakit ko sinabi na ito yung laging missing? Totoo, dahil lahat ng tao may faith. Pero hindi laging nagagamit kasi hindi nila alam na meron ito. Kahit ikaw, pati yung mga katabi mo, sa kaliwat kanan mo, may mga faith yan, kaya lang hindi alam gamitin. At hindi alam na meron sila doon. At hindi nila alam na importante pala yun. Even you, hindi mo alam na importante pala yun. By the way, yung ano nga pala yung cream mo, sa kagandahang loob ni Kuya Jeff. Kaya ano, pasalamat kay Kuya Jeff. Sponsor. Si Ninong Jeff. Sponsor ka na. Okay. Kagandahang loob. Ganito, alam niyo yung mechanical pencil? Mechanical pencil. Sino dito yung nakakalam? Taas sa kamay, mechanical pencil, alam niyo. Iba. So, ito yung pencil na hindi mo na kailangan tasahan. Meron isang estudyante na first time niyang makakita o makagamit ng mechanical pencil. So, tuwan-tuwa siya. So, ang ginawa niya is dahil tuwan-tuwa siya, lagi niyang ginagamit. Okay, lagi niyang ginagamit. And then, dumating yung exam at sabi niya, dahil meron akong mechanical pencil at yung gagamitin ko sa exam. Ang nangyari ganito, pagdating ng exam, napansin niya, wala na yung panulat. Nawala yung panulat. Doon sa kanyang mechanical pencil. Wala siyang ibang dalang kahit anong panulat. So nag-exam na, wala, tayin ka siya. So ang ginawa niya, nahiram muna siya ng pen sa iba para maka-survive lang siya sa kanyang exam. And then, tinanong niya sa classmate niya, paano ba itong mechanical pencil pag-ara? Hindi niya alam. So, kinuha nung kanyang friend, and then ginawa is frines hanggang sa lumabas yung tasa. So, hanggang sa nagamit yan, alam niya na gamitin. Sa atin, pagdating sa faith, ganun din tayo. Alam natin na meron tayong faith, or meron kang faith kahit hindi mo alam na meron ka nun. Ang kailangan mo lang gawin para magamit mo siya at papakinabangan mo siya is i-press mo ng i-press para magamit mo siya. So, it's all about faith. Ngayon, what is faith? Kaya dapat malaman natin ano ba yung faith. Bakit sabi nga, faith? Faith. Meron ka ba yung kakilalang pangalan na faith? Meron. Meron. Okay, ang gandang pangalan lang kasi mamaya sa pag-uusapan natin, malalaman nyo bakit maganda yung pangalan na yan. Okay, so faith. Okay, what is faith? Dalawang definition yung pinagawa ko nito. Una sa dictionary, pangalawa sa Bible. So what is faith? Ayon sa dictionary, ito yung faith. Faith is an unquestionable belief that does not require proof or evidence. Ito na, ang faith daw ay isang bagay na paniniwala na hindi mo na kailangan o hindi na kailangan ng patunay o pruweba.
Pag may faith ka, halimbawa, lalo na kung i-connect natin ito kay God, pag sinabi mong I have faith with God, may faith ako kay God, hindi mo na kailangan ng pruweba, hindi mo na kailangan daw ng ebidensya. Pero somehow, nagdi-disagree ako dito sa dictionary meaning ng faith. Kasi ganito, kapag sinasabi mo na talagang ikaw ay naniniwala kay God, dapat may makitang ebidensya sa'yo. Halimbawa, kay Kuya Kim. Kuya Kim. Sinasabi ko na kaya ang hirap. Kim na lang. Okay. Halimbawa, si Kim naniniwala kay God. Si Kim naniniwala kay God. And then sinasabi niya na, nananampalataya kay God, I have faith kay God. Pero walang makitang ebidensya sa buhay niya. So, tingin niyo ba, totoong naniniwala si Kim kay God? Nagigets niyo ako? Nagigets niyo yung punto? Kasi totoong naniniwala kay God at may faith kay God, dapat may nakikitang ebidensya. Gets? Nagigets niyo ako? Kasi hindi mo pwede sabihin, naniniwala kay God, tapos yung buhay mo is hindi naman maka-Diyos. Naniniwala ka sa Diyos, pero yung buhay mo hindi maka-Diyos. Yung pananalita mo hindi maka-Diyos. Yung pagsusuot mo ng damit, yung pag-iisip mo hindi maka-Diyos. Paano mo nasabi na naniniwala kayo sa Diyos kung sa buhay mo naman is hindi nakikita? Hindi mo lang siya basta kilala. Kung sinasabing naniniwala ka, dapat may epekto sa iyo. Gets? So that is faith. So medyo ano ako dito, medyo alanganin ako dito sa faith. Okay? So sa pagdating sa dictionary meaning, so kunin natin yung mas malinaw sa letter B, sa Bible meaning. Ito yung faith sa Hebrews chapter 11 verse 1. Now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Ang pananampalataya daw ay isang bagay kung saan ginagamit mo ito is sure ka sa mga inaasahan mo. Kahit wala ka pang makitang pruweba o makitang ebidensya, sigurado ka, meron. And then, certain. Tiyak ka kahit hindi mo nakikita. Halimbawa ganito, pagdating sa usapan ng Diyos, tiyak ka na kahit hindi mo nakikita yung Diyos, alam mong may Diyos. Kasi maraming nagsasabi na dahil hindi ko nakikita yung Diyos, hindi ako maniniwala sa Diyos dahil hindi ko siya nakikita. Okay, so malaking problema yun. Kaya maraming mga tao, even sa ating mga kabataan, ayaw maniwala sa Diyos dahil hindi nila daw nakikita ang Diyos. So paulit-ulit ko ito sinasabi. Bakit naman yung hangin is hindi mo naman nakikita pero naniniwala ka? Di ba? O yung utak ng katabi mo, nakikita mo ba? Ibig sabihin, wala siyang utak na hindi mo nakikita. Kaya ang babaw lang kasi na ang babaw lang na argument para sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos dahil hindi daw nila nakikita. Okay? Ang Diyos hindi nga natin nakikita pero nararamdaman natin siya. Amen? Yung ikaw lang ay nabuhay, gumising ka kaninang umaga. Isang dahilan na yun para masayang may Diyos. Amen? So yun yung faith sa Bible. So ito yung sure na, ito yung totoong meaning. Masasabi ito yung totoong meaning ng faith. Okay? So, faith is like a Wi-Fi. Nakita ko lang to kay Jordan. Hinahanap ko siya kay Jordan sa Facebook. Pinost niya to, shinare ko sa iba. So thank you Jordan dahil nakita ko yan, na-post ko siya. So ito, sabi, faith is like Wi-Fi. Basahin nga natin, 1, 2, 3, go. Faith is like... We need God, amen? Kailangan talaga natin ng Diyos. Tama? At yung faith ay parang Wi-Fi daw, yan yung nagko-connect sa'yo. Although invisible siya, yan yung nagko-connect sa'yo para makarating ka doon sa pangangailangan mo, which is si God. Okay? That is faith. Alam niyo ba na lahat tayo ay may faith, tulad na sinabi ko kanina, pero hindi natin napapansin na tayo gumagamit pala ng faith almost every day. Almost every day. Patutunayan ko sa inyo. Sino dito nagbabiyahe na sumasakay ng jeep araw-araw halos? Okay? Jeep, bus, tricycle, okay, ganito. Chopper? Ayos yan. Minsan mahirap nga. Okay, alam nyo ba na kailangan nyo ng faith pag sumasakay kayo ng bus, jeep, o ano bang sinasakay nyo para makapunta kayo sa gusto nyo puntahan? Alam nyo bakit? Hindi mo kilala yung driver. Hindi mo alam kung may record na yon na reckless driving. That's one point. Bakit kailangan mo ng faith?
Dahil ipagkakatiwala mo sa Kanya yung buhay mo. Pangalawa, hindi mo alam kung kailan huling nilinis yung makina nung sasakyan na yun. So, kailangan mo rin ng faith. Okay? Hindi mo alam kung kailan yung huling na aksidente or nagkaroon ng aksidente doon sa mga lugar na dadaanan nyo. So, it's all by your faith na makakarating ka pa sa pupuntahan mo ng buhay. Gets? So, doon pa lang, may faith ka na. Hindi mo lang alam na ginagamit mo, pero nagtitiwala ka sa Diyos na sana makarating ako sa pupuntahan ko. Naunawaan niya ako. Pag bibili ka ng pagkain, hindi mo kilala yung tindera. Hindi mo alam kung totoo ba na yung kanyang binibenta is expired na. Hindi naman natin nakakugalian na bago ka pagkatanggap mo ng produkto, titignan mo muna expiration date. Hindi mo nakasanayan yun. Totoo? Totoo, di ba? Siyempre, pagka gutom ka na, hindi mo na yun nakalamin. Kakain ka na agad. So, ang gagawin mo, it's all by faith na sana yung tindera is tapat. Nagtitiwala ka sa Diyos ngayon na nawa is etong tindera na to, nang bibigyan ng pagkain is maayos ka usap. At hindi mo rin alam kung saan ginawa yung produkto na yun. At hindi mo rin, kahit pinasa mo yung ingredients, hindi mo maunawaan yung mga chlorophyll, ano ba yan, yung mga... Di ba? Yung sodium, ano ba yun? Hindi mo maintindihan, pero by faith, kakainin mo pa rin. At umaasa ka na hindi sasakit yung tiyan mo. Tama? Hindi mo alam kung saan yung prinoseso, saan yung ginawa. Nagigets niyo ako? Nagigets niyo ba ako? So, kailangan natin ng faith almost every day, umaasa ka, may faith ka, ginagamit mo yun, hindi mo lang napapansin dahil hindi mo pinapansin. At hindi mo alam na meron ka nun. Without your knowing, alam mo na umaasa ka sa Diyos. Kahit yung mga atheists na nagsasabing, hindi kami naniniwala sa Diyos. Bakit yung mga atheists pa hindi bumibili ng pagkain yan? Yung mga atheists pa hindi sumasakay na sasakyan nila? May faith din niya kay God. Ayaw lang nila at pinaglalaban lang nila na hindi totoo yung Diyos. Pero araw-araw halos dumidepende sila sa Diyos. Nagigets niyo ako? So meron kang faith. Meron kang faith. Halimbawa, matutulog ka. Kahit anong oras ka pa natutulog, it's either sobrang aga, alas 6 pa lang ng gabi, tulog ka na. O kaya maaga na, natutulog ka. Okay, alas 2, alas 3, alas 4. Yung iba gising, kagigising lang ikaw, matutulog mo lang. Hindi ko alam. Pero ganito, hindi mo alam kung magigising ka pa. Pero matutulog ka pa rin. By faith, makakagising ako. By faith, matutulog ako kahit hindi ko alam kung magigising pa ako bukas. Faith yun! Pakisabi nga ulit, faith! Faith! Tandaan niyo yung word na yan dahil importante yan sa buhay mo almost every day. Mamaya alamin pa natin gaano ka-importante yan. Halimbawa, nagkasakit ka. Pupunta ka sa doktor na hindi mo kilala. Na hindi mo alam kung totoo yung kanyang certificate na nakaharap sa iyo, nung ikaw humarap sa kanya, may nakaharap sa yung certificate na siya daw ay graduate. Hindi mo alam kung totoo yun o binili niya lang. Para lang merong maipakita. And then magre-reseta siya ng gamot na hindi mo mabasa yung sulat ng doktor. Dahil pag sulat doktor, hindi mo mapapasa yan. So dahil ikaw naman, okay, thank you doctor. Thank you ka, pero hindi mo alam na kung ano yun. So ikaw pupunta ka ngayon sa farmasya para bumili sa isang cashier o sa nagtitinda doon, hindi mo rin kakilala. Na hindi mo alam kung tama ba yung gamot na ibibigay sa'yo. Pag tanggap mo ng gamot, hindi mo alam kung paano gagawin yun, hindi mo alam kung paano iinumin yun o ilang beses iinumin. So babasahin mo yung instruction kung paano siya iinumin. It's all by faith. Okay? And then iinumin mo, by faith, naniniwala ka na gagaling ka pag ininom mo yun. It's almost every day gumagamit ka ng faith. Amen? So huwag mo sasabihin na wala kang faith. Then, every day may faith ka, ginagamit mo yung faith mo. Ang gusto ko ngayon, buhayin yun sa sarili ninyong pag-iisip na may faith kayo at kailangan nyo pansinin yun at pasalamatan nyo ang Panginoon dahil ang faith na yan binigay nyo sa inyo. Amen ba? Amen ba? So it's all by faith. Ngayon ang tanong, paano ako magkakaroon ng faith? Paano pa madadagdagan yung aking faith? How can I have faith? Sabi sa Bible, sa Romans 10:17, consequently, faith comes from... Basahin natin, 1, 2, 3, go.
Consequently, faith comes. Ha? O sige, kung talagang binasa nyo, tanggalin mo ang book. Saan daw nanggagaling ang faith? Hearing? Ikaw? Saan nanggagaling ang faith? Through hearing the message. O, labas mo ulit. Nanggagaling na yung faith kapag patuloy tayong nakikinig sa mensahe, which is yung Word of God. Kasi ang Diyos, gusto natin tumaas yung pananampalataya natin sa Diyos, so yung faith natin kay God. So kailangan makinig tayo palagi, at hindi ka lang basta nakikinig o hindi mo lang basta naririnig, magkaiba kasi yung naririnig sa nakikinig. Okay? Pwedeng naririnig mo ako, pero hindi ka talaga nakikinig. Katulad ngayon, may mga nakikita ako na naririnig lang ako, pero hindi talaga nakikinig. Nakikita ko kayo. Ibig sabihin ganito, kung gusto natin magkaroon ng faith, at kung gusto natin na tumaas pa yung faith natin, at talagang tumatag pa yung faith natin, higit sa lahat, hindi mo lang basta naririnig yung sinasabi dito, at sinasabi ng Diyos through the Word of God, mas mahalaga rin na nakikinig ka. Kaya pakisabi sa katabi, makinig ka. It's through the Word of God. Kaya nga lagi namin i-encourage at hindi kami nagsasawa na lagi namin sinasabi sa inyo, magdala kayo ng Bible, magbasa kayo ng Bible kahit wala kayo sa church, magbasa kayo ng Bible, kasi hindi naman araw-araw may church. So kung gusto niyo tumatag at lumalim at mas lalo niyo pang ma-appreciate yung faith, magamit yung faith niyo, makakonect kayo kay God, kahit walang church o services na ganito, total may mga Bible naman kayo, magbasa kayo ng Bible kasi it's through hearing the Word of God, the message of God. Without faith, kung wala kayong faith, hindi kayo makakakonect kay God kahit anong gawin niyo. Okay? Kaya you need faith. At kung gusto niyo pang lalo lumalim yung faith ninyo kay God, magbasa kayo ng Bible at matutong makinig, hindi lang matutong marinig yung Word, kundi makinig dun sa Word of God. Amen po ba? Amen. Sa baka palakpakan natin si Jesus Christ. Si Jesus Christ. Now, okay. Muna tayo, the faith effect. Ito na, tatlong bagay lang to. Ano yung epekto ng faith sa atin? Kapag ikaw may faith, may epekto yan sa'yo. It's either bad or good. Pero din sa pag-uusapan natin yung positive side, yung positive effect ng faith. Kapag meron kang faith, meron niyang epekto sa'yo positively. Pero kukunin din natin yung negative habang pinag-uusapan natin yung positibong epekto nito. At gusto ko, makinig kayo. Hindi ko sinabing marinig niyo ako, makinig kayo. Okay? Faith effect. Number 1, the faith effect. Yung FE dyan, number 1 is faith effect number 1. My faith effect number 1, faith is a bridge to salvation. Lahat kayo mamamatay. Lahat tayo mamamatay. Yung katabi mo, masigla lang yan ngayon. Pero hindi mo alam kung kailan yung mamamatay. Totoo. Nung nakaraan, nagbibiruan kami, galing kami sa Grace Community Church. Tama ba? Green Hills Community Christian Fellowship. So yun, sa church. Okay, pumunta kami doon. And then, pagkatapos ng funeral service ito, funeral service. So may patay, pero abot na lang siya dahil cremate. Okay, so and then may picture doon sa stage. Pagkatapos ng event na yun, nagpapapicture kami doon. Then yung iba, nakikita namin, nagpipicture din sila. Mga ano na yun, mga oldies, mga 40 plus above. So kung isa-isa nila, so nag-uusap kami ng mga tropa, sinabi namin na 10 years from now, ganyan na rin kami. Nagpapapicture na rin kami, ganyan. Ganyan na kami. Pero nagtatanungan kami, sino kaya yung nasa picture? Sino kaya yung katabi namin nasa picture na dahil nauna sa amin? So nagbibiroan kami. Pero yung pagbibiroan namin na yun, totoo may kahulugan. Kasi hindi naman natin alam kung sino mauna eh. Tama? Yung mga tropa natin ngayon, malalakas lang yan, pero huwag mo sabihin na aabot pa yan ng 10 years. Hindi mo pwede sabihin na gano'n. Dahil marami nga sa atin is hindi natin alam baka 3 years from now may mangyaring hindi maganda at kunin nyo isa sa atin.
Pero ito sasabihin ko sa'yo, without faith, number one, without faith, wala kang bridge. Wala kang tulay na dadaanan para maligtas ka. Pakinig kayo sa akin, tingin muna kayo sa akin. Hindi faith yung magliligtas, okay? Kailangan mo lang ng faith para makakonect ka doon sa magliligtas sa'yo. Nagigets mo ha? Hindi, kasi may mga tao na, hindi, may faith ako na ligtas ako. Saan yung faith mo? Hindi, basta may faith ako sa faith ko. Yung faith, yung Diyos niya, faith niya. So hindi tama yun. Yung faith mo dapat nakakonect kay God kasi si God yung magliligtas. Amen? So siya yung magsiniligtas. So without faith, wala kang bridge. Yun yung negative side o negative effect. Kapag wala kang faith, wala kang salvation. Bakit? Kasi wala kang tulay papunta doon sa kaligtasan. Sabi sa Ephesians 2:8-9, sabi, for it is by grace you have been saved through faith. Sama, through faith. And this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Paano ka daw maliligtas? It's true by faith, it's by grace of God, yung grasya ng Diyos ang nagligtas sa'yo. Pero kailangan mo ng faith para paniwalaan yon. At kung sino man daw ang maniniwala doon is maliligtas. Hindi ito dahil ikaw ay mabait na bata. Hindi dahil sa ikaw ay masunuring anak. O hindi dahil sa ikaw ay matalinong estudyante, kaya ka maliligtas. Hindi. Kasi kahit matalino ka pa, kahit mabait ka pa, kahit masunuring ka pa, kung wala kang faith kay God, sa impyerno ka pa rin pupunta. Hindi ko alam sa inyo kung ilan yung nakakabasa dito yung masakit na katotohanan yung pinopost ko doon. One time nag-post ako doon na hindi porket mabait ka, basta nakalimutan ko na yung pinost ko na, pero sinabi ko doon, hindi porket mabait ka, pupunta ka na ng langit. Maraming nasa impyerno ngayon mababait na tao. Or maraming mababait na tao ngayon ang nasa impyerno. Kaya hindi mo pwede sabihin na dahil mabait ka, is pupunta ka ng langit. Kung wala kang faith, okay, sige, good. Mabait ka, wala kang nalipustang tao, wala kang natapangang tao, okay, good, that's good. Magandang mabuhay ng ganon dito sa mundo dahil tutulungan ka ng tao, mabuti sa iyo mga tao dahil mabuti ka rin sa kanila. Pero without faith, sa impyerno ka pa rin pupunta dahil anong gusto mo? Maliligtas ka dahil mabait ka? Sasabihin mo kay God, Lord, kailangan makapunta ako sa langit kasi mabait ako. So kaninong papuri na punta? Sinong pupurihin doon? Kung kaninong credit? Hindi ba sa'yo? Ibig mo sabihin, binili mo yung kaligtasan dahil mabait ka? Paano na yung ginawa ni Jesus Christ? Para sa payo namatay si Jesus Christ. Nagigets niya ako. Magandang mabait ka, amen ako doon. Okay, magandang masunurin ka sa magulang mo, amen na amen ako doon. Okay, lalo na amen ako kung magaling ka sa eskwela. Nandun na ako, pero without faith, sa impyerno ka pa rin pupunta. Yun ang sinabi. For it is by grace you have been saved. By grace na saved tayo. Pero through faith, kailangan dumaan ka sa faith. Kailangan may faith ka para makakonect ka sa grasya ng Diyos na nagliligtas sa'yo. So without faith, saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Impyerno. And then pinagdiinan pa dyan, it is not from yourselves, hindi galing sa'yo yun. Yung kaligtasan is hindi pwede manggaling sa'yo. Hindi rin niya dahil sa magagandang gawa ko, hindi. So sana maunawaan niyo to. At kailangan mo ng faith. Bakit? Kasi si Jesus Christ na nagligtas sa atin, yung pagkamatay niya sa krus is 2,000 years ago na ang nakalipas. So kailangan mo ng faith. Bakit? Kasi hindi mo naman nakitang nangyari yun. Nandun ka ba nung pinapako si Jesus Christ? Nandun ka? Wala! Wala ka doon. Napapanood mo na sa TV. Di ba? O pag mahal na araw, di ba, napapanood natin, may mga CD pa kaya, may mga DVD pa kaya, mga pirated CD, Passion of Christ. O sa YouTube pa. O. Di ba? Napapanood mo lang. So hindi mo alam kung totoo ba na nangyari yun o binubulan tayo ng ating mga mata. So kailangan mo ng faith para paniwalaan yun dahil yung faith, ang ibig sabihin ng faith, naniniwala ka kahit hindi mo nakikita. Kahit hindi mo natunghayan yung event na si Jesus Christ ay pinako para iligtas ka, by faith, naniniwala ka. Yun yung ibig sabihin ng faith. So, kailangan mo ng faith. Kailangan mo ba ng faith? Hindi yata eh. Hindi mo na kailangan. Kailangan mo ng faith? Amen. Amen. Kaya ako ginoon number 1 to dahil importante ito. Importante ito. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan na lang yung buhay natin. Kung wala kang faith, kahit tumating ka pa sa church na to, kahit dito ka na tumira,
Kahit lahat ng church sa Pilipinas sa tinan mo, kung wala kang faith kay God, sa impyerno ka pa rin pupunta. Ano mo sasabihin sa akin na hindi totoo yung impyerno? Dahil kailangan mo rin ng faith para maniwala sa impyerno. Dahil hindi mo naman nakikita yung impyerno di ba? So kailangan mo ng faith. Pero kailangan mo rin ng faith para maniwala kay Jesus Christ na ililigtas ka doon sa impyerno. Amen ba? That is number 1, faith is bridge to salvation. And then number 2, faith effect number 2, faith is a bridge to please God. Pag sinabing please, hindi ito yung please o nakikiusap, hindi yun yan. Okay? Pag sinabing please to make happy or to make satisfied. To make happy. Pag sinabing please is to make happy or to make satisfied. So ibig sabihin, for you to please God or for you to make God happy, kailangan mo ng faith. Alam niyo ba na ang number 1 goal natin, makinig kayo sa akin. Ang number 1 goal natin sa buhay, hindi para pasayahin yung iyong mama at papa. Okay, somehow, may pero hindi siya yung number 1 priority natin. Pero magandang gawin din natin yon. Pero hindi yung number 1. And hindi rin para pasayahin yung iyong mga crush. Kaya pasikat ka ng pasikat. Lahat ng bagong damit is binabalandra mo sa kanyang harapan. At yung inyong bagong pabangoy, pinapagpagpagpag nyo pa pagka dumadaan siya. Diba? At yung bagong sapatos mo, pinagyayabang mo pa. Pinaganyan-ganyan mo, sinashayin mo pa yan. Pag dumadaan siya, muntik mapapatil. Dahil pinaganyan-ganyan mo, muntik siya mapatil. Ulang na lang, yung bago mo deodorant, paamoy mo rin. Para lang ma-appreciate. Ito sasabihin ko sa inyo, hindi yan ang number 1 goal mo sa buhay. Okay, hindi yan ang number 1. Ang number 1 goal mo sa buhay is to make God happy. Kung ang Diyos ay hindi natutuwa sa'yo, kahit ilang tao pa ang pinangiti mo dahil komedyante ka, o dahil joker ka sa loob ng classroom o sa family mo, ikaw ang pinaka-nakakatawa. O kahit sa church ito, ikaw ang pinaka-nakakatawa. Kung wala kang faith, hindi mo mapapatawa ang Panginoon, hindi mo siya mapapangiti. Bakit? Ito ang sabi, Hebrew 11:6. And without faith, it is impossible to please God. Kung kukunin natin yung meaning ng please, to make God happy, to make happy or satisfied, without faith, it's impossible to make God happy. It is impossible. Kahit pa magtatatumbling ka dyan, kahit lumunok ka pa ng mga bubog at pako, para lang pasiyahin si God at hindi ka naman naniniwala kay God, so hindi mo siya mapapangiti. Gets? Ano sabi mo dito? Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He reward those who earnestly seek Him. Kung gusto mo mapangiti si Jesus Christ, maniwala ka muna sa Kanya. Nagigets niyo ba ako? So ang positive effect ng faith, pag meron kang faith, ang epekto nito, kahit maliit at simpleng bagay lang, kaya mong pangitiin si Jesus Christ. Naniniwala ka ba na kahit nagtututbrush ka lang, pwede mong mapangiti si Jesus Christ basta may faith ka? Naniniwala ka? Lalo na kung first time mo lang ginawa yun. Patingin ka sa akin. Ibig sabihin, yung mga simpleng bagay na hindi mo na napapansin na nagagawa mo, basta may faith ka, kahit yung pagkain mo, kahit yung pag-inom mo ng tubig, basta may faith ka kay Jesus Christ, alam mo ba napapangiti mo siya? Kahit hindi ka mag-effort. Napapangiti mo siya. Pero ito sasabihin ko sa inyo, kung totoo may faith ka, huwag mo sasabihin sa akin na, okay, kahit pala ako yung nagiinom, napapangiti ko si Jesus Christ, may faith naman ako eh. Ito sasabihin ko sa iyo, kung totoo may faith ka, kahit maaari, ayaw mong uminom. Kasi ayaw mong masaktan yung pinaniniwalaan mo siya. Amen. So magkaibang bagay, huwag mo sasabihin sa, ano, okay ba, kahit pa nanonood ako ng pornography? So okay lang, may faith ako sa napapangiti ko si Jesus Christ. Nakikinood din siya. Hindi totoo yun. Dahil kung may faith ka kay God at alam mo kung gaano ka kamahal ni God, hanggang maaari hindi mo siya sasaktan. At alam mo yung kasalanan ay nakakasakit sa Diyos. Amen.
So kung gusto mo mapangiti si Jesus Christ, gusto mo siya ma-please, have faith ka. Amen. Pakitapik nga yung katabi mo. Sabihin mo, have faith. Have faith. Have faith. Number 3. Faith effect, number 3. Faith is a bridge towards a peaceful and satisfied life. Kung gusto mong maging mapayapa yung buhay mo, pag sinabing mapayapa, isa pa. Pag sinabi kasi kapayapaan, kala natin walang gulo. Siguro sa definition ng dictionary, gano'n. Pero sa definition ng Bible, sa definition ng Diyos, ang kapayapaan is may gulo, pero payapa ka. Magulo yung paligid, pero yung puso mo payapa. Yun yung kapayapaan. At hindi yun mabibigay ng mundo. Mabibigay lang yun ni Jesus. So kung may faith ka kay Jesus, kaya mong mabuhay ng may kapayapaan. At pag sinabing may buhay ng may kapayapaan, ando na ako, may problema, may gulo, pero payapa yung puso mo. Dahil meron kang faith kay Jesus. Amen? At satisfied ka, hindi lang peaceful, satisfied ka. Meron man o wala, kapos man kayo o sagana, satisfied ka kasi may faith ka kay Jesus Christ. Guys, tapatin niyo ako, mga kabataan, tingin kayo sa akin. Lagi bang sapat kayo, sa family niyo, lagi bang sakto, lagi ba kayo may pambayad ng mga bayarin? Lagi ba kayong may pagkain araw-araw? At araw-araw ba laging maganda yung ulam ninyo o masarap yung ulam ninyo? Yun totoo. Di ba hindi naman, minsan ka walang makain. Di ba? Pero ito sasabihin ko sa inyo, kung may faith ka, kapos ka man, o meron ka, basta may faith ka kay Jesus Christ, satisfied ka. May nakahain man dyan o wala. Pag-gising mo, nag-aaway mo ng paligid, nag-aaway yung family mo, okay, magulo sila pero payapa ka dahil alam mo na nananampalataya ka sa isang Diyos na mabuti. Amen! Sabi sa Philippians, ito yung gusto kong tularan natin, si Pablo. Ito yung sinabi niya, Philippians 4:11-13. Sabi niya dito, I am not saying this because I am in need. For I have learned to be content or to be satisfied whatever the circumstances. I know that what is to be in need, I know what is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. Gusto ko sabihin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! I can do everything through Him who gives me strength. Sino yung Him doon? Sino yung Him doon? Si Jesus. Ang sabi niya dito, hindi dahil sa nakakailangan ako ng kung ano, natutunan kong maging kontento sa lahat ng pagkakataon. Kung meron man akong pangangailangan o sa panahon ng kasapatan o kung meron man akong sa panahon na ako'y gutom o busog, kaya ko yun, satisfy ako, kontento ako kung anumang sitwasyon. Bakit? Ang sikreto is ganito, kaya kong gawin lahat. I can do anything, everything through Him, through Jesus who gives me strength. Dahil may faith siya kay Jesus Christ. Dahil may faith siya sa Diyos na mabuti. Kahit hindi mabuti yung sitwasyon, kahit hindi mabuti yung sweldo dahil late, kahit hindi mabuti yung mga classmate mo dahil ang gugulo nila, payapa ka at satisfied ka dahil alam mo si Jesus ay mabuti. Sana nauunawaan mo ito. Kung gusto niyo mabuhay ng may kapayapaan, have faith to Jesus. Pakisabi nga, have faith. Have faith. Naniniwala ba kayo that God is good all the time? Yes. God is good. All the time. Sige, gawin natin yun. God is good. Pag sinabi God is good all the time, sasabihin nyo. Pag sinabi ko all the time, sasabihin nyo God is good. Okay, practicein natin. God is good. All the time. And all the time, God is good. All the time. All the time, God is good. God is good. All the And time. all the time, God is good. kanta tayo. All the time. Mamaya. Sabi sa Romans 8:28. Eto, dito nang galing yung kanta. Dito nang galing yung kanta na yun. Sa Romans 8:28. Saan nandyan siya? Wala?
Wala, okay. Sige. Ganito na. Babasahin ko. Sa mga may Bible na dyan, Romans 8:28, please basahin natin. Salamat sa mga nagdala, nag-effort kayo. Okay, Romans 8:28. Okay, babasahin ko ha. Basahin niyo sa version nyo. Sa mga walang dalang Bible, makinig kayo. Ito yung sinabi. Dito nang galing yung kanta na yun. Ito yung sabi. And we know that in all things, ulitin ko, and we know that in all things, pag sinabing all, may natira pa ba? So that in all things, God works for the good. God works for the good. In all things. Of those who love Him, who have been called according to His purpose. Makinig kayo. Sabi, alam natin na ang Diyos ay kumikilos para sa ikabubuti. Sa lahat ng pagkakataon. It's either masama o mabuti yung nangyayari. Malubha o ikaw ay meron ka sakit karamdaman o ikaw ay maayos yung pangangatawan mo. Sa lahat ng pagkakataon, God is good. Amen? Amen. Automatic there, eh, no? Oh, sorry ah. Sa lahat ng pagkakataon, mabuti ang Diyos. Hindi lahat ng pagkakataon maayos yung sitwasyon natin o maayos yung sitwasyon ng family natin. Pero dahil alam mo, ang Diyos ay mabuti, panatag ka, payapa yung puso mo. Kasi kahit anong nangyayari, alam mo na mabuti ang Diyos. At alam mo na gagawin ng Diyos na kahit masama pa itong nangyayari ngayon, alam ko sa dulo ng buhay ko, pag tinignan ko yung buhay ko, mabuti pa rin ang kalalabasan nun. Dahil yung Diyos na nag-aayos ng buhay ko ay mabuti. Pero take note, merong sinabi doon. For those who love Him. God is good and God works sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng circumstances, sa buhay ng mga taong nagmamahal sa Kanya. Kaya ito sasabihin ko sa inyo. Kung hindi nyo mahal ang Diyos, lahat na nangyayari sa inyo, it will work for bad. Papunta lahat sa kapahamakan. Kahit gaano pa aganda yung nangyayari sa buhay mo, kahit mayaman ka pa, mayaman yung mga tito mo at may mga nagpapadala sa'yo, kung hindi mo mahal ang Diyos, sinasabi ko sa'yo, kahit sagana ka araw-araw at sumusobra pa yung pagkain mo, at pagdating mo sa school, marami kang dalang baon at nanlilibre ka pa, kahit na ang buti-buti mo sa harapan ng mga tao, kung wala kang faith in Jesus Christ at hindi ka nagmamahal kay Jesus Christ, it will goes for bad. Lahat ng nangyayari sa buhay mo, pag tinignan mo at namatay ka, tinignan mo yung buhay mo, pangit. Bakit? Bakit? Kasi hindi mo naman mahal si Jesus Christ eh. Ang sabi, yung pangako na yon sa Romans 8:23, para lang sa mga nagmamahal sa Diyos. Ngayon, kung hindi mo mahal si Jesus, lahat na nangyayari sa iyo papuntang masama o kasamaan o kapahamakan. So kung gusto mong mabuhay ng mayapa at satisfied sa buhay, please have faith. Because faith is preached towards a peaceful and satisfied life. Amen ba doon? Amen. Ito sasabihin ko sa iyo, kahit hindi ka ganun kayaman, basta meron kang Jesus, mayaman ka pa rin. Kahit minsan nagpapanggap na lang tayo dahil para magbunga lang tayo mayaman, nangiharap tayo ng damit. Ang mayaman. Para paglabas mo, kasi mayaman ko pa eh. So, ayoko naman na mahuli ako sa pormahan, so manghiharap ako ng damit sa mga kapitbahay kong mayaman. Ito sasabihin ko sa iyo, hindi mo kailangan magpanggap. Kung alam mo may Jesus ka sa puso mo, kahit hindi ka ganun kayaman, at hindi ka pinagpala ng ganong kagandang itsura dahil siguro sa pasaya ng mundo ngayon is mga gwapo na ngayon yung kapansin-pansin. Totoo naman, di ba? Totoo naman, di ba? Tahimik lang ako. Pagka maputi ka, ikaw yung laging pinipicturean. Di ba? Pag maitim ka, sa likod ka ng nagpipicture. Sa stages ka na lang, 1, 2, 3, smile! Pero hindi ka kasi, madalas ikaw pa yung nagpipicture. Totoo, di ba? Sa basihan kasi ng mundong ito, syempre may mga qualities na kailangan ganito. Pag wapo, ganito yung qualities. Pero niya sa Panginoon, walang pangit.
Sa Panginoon, walang pangit. Ulitin ka, sa Panginoon, walang pangit. Amen! Amen! Totoo yan, totoo yan. Ang pangit. Yung kay Roji, biruan lang na. Yung kay Roji, biruan lang yun. Pero sa Diyos, basta ikaw ay naniniwala na nananampalataya sa Diyos, kahit hindi ka ganun kayaman, kahit hindi ka ganun katalino, kasi kung may faith ka kay Jesus Christ, kahit hindi ka matalino, magsisipag ka. Tama ba? Kasi ayaw mo iisaktan ng Diyos, binigay sa'yo ng Diyos yung pag-aaral, mahalin mo, so mag-aaral ka mabuti. Amen. So kahit hindi ka ganun katalino, magsisipag ka. Amen. Amen. So that is faith. Kaya huwag kang malungkot kung hindi ka pinanganak sa mayaman ng pamilya. Hindi yun aksidente. Kung mahal mo ang Diyos at meron kang Diyos at may faith ka kay Jesus Christ, hindi yun aksidente. That is good. Amen? Amen ba? Nakakita na kayo ng isang buong puzzle na yung buo na may mga ganun-ganun pa kasi yung pag hiniwalay mo. Di ba kapag kinukuha mo yung isang piraso, parang wala namang walang pupuntahan nito. At pag hindi pa siya buo, parang ang pangit. Tama? Pero yung pangit na piece na yun, kapag nilagay mo doon sa ibang pinagsama-sama mo, di ba may magandang picture na lalabas? Sa buhay natin gano'n. Siguro yung dinadaanan mo ngayon is parang isang puzzle piece na, bakit naman ito, Lord? Bakit ako nagkasakit? Bakit na-stroke yung nanay ko? Bakit wala ka akong punctuation? Siguro pangit yun. Pero in the end, pag nakita mo kung paano pinagdudugtong-dugtong ng Panginoon yun, in the end, pagtingin mo sa buhay mo, ang ganda pala. Kasi ang Diyos ang nagbubuo. Amen? Kaya tiwala lang. Kasi tayo nakatingin tayo sa puzzle piece, pero ang tinitingnan ng Diyos is yung finished product. Yun ang tinitingnan ng Lord. Nakarating na kasi siya sa future. So alam niya na kung anong gagawin doon. Lalo na sa buhay mo. Kaya mo, ipagkatiwala mo yung buhay mo kay Jesus Christ kasi alam niya kung anong gagawin. Amen? God is good. And all the time, God is good. Amen. So, sapat na yan. Anong klaseng faith yung dapat meron tayo? Kasi maraming uri ng faith. Pero meron isang faith na gusto kong i-promote sa inyo. Okay? Ito yung tinatawag na childlike faith. Pakisabi nga, childlike faith. Childlike faith. Andiyan yan, di ba? Childlike faith. Okay. Childlike faith. O faith na parang sa isang bata. Ganito. Labas muna natin yung verse. Sabi, and he said, si Jesus yung nagsasabi nito, I tell you the truth, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Pag sinabing, become like a little children, hindi yan isip bata or height ng bata. Kasi pasok na yung iba sa atin dito. Pag gano'n. Pag sinabing childlike faith, hindi ka rin yung mukhang bata. No? Kahit ilang taon ka na, mukha ka rin bata. No? Hindi gano'n. Pag sinabing childlike o little children, is yung faith ng isang bata. I want to show you isang picture lang to. Hindi ko alam kung na-encounter nyo to sa Facebook, pero ito yung picture niya. Nakita ko ito sa Facebook eh. As the father sees, as the child sees, ganda daw mataas. Pero yung nanay, ang taas-taas daw. Naunawaan yung picture. Kaya yung mga nanay natin, ano ka ba? Baka mahulog. Pero baba lang naman. Pero pakiramdam nila, taas-taas yung pagkaka. Okay. Pero kunin natin yung huling picture, yung as the mother sees. Sa tingin nyo, ano yung emosyon ng bata dyan? Kung ganyan kataas talaga yun. Sobrang saya. Ang totoo ganito. Ang totoo nakangiti pa rin at tuwang-tuwa pa rin yung bata. Hindi siya umiiyak. Pagpasta nyo, mag-observe pa kayo. Yung mga bata kahit gaano pa kataas yan, tatawa lang yung tatawa. Para na lang kung gutom o kaya bagong gising. Siyempre, umiiyak yun, gutom eh. Pero kung nasa tamang mood yung bata, di ba kahit gaano kataas, nakangiti pa rin siya tumatawa. Talagang tawag doon yung bungis-ngis yung tawa. Bakit? Natuwa pa siya. Ganito, tingnan niyo yung yung punto. Ganito. Hindi niya alam kung gaano kadelikado yung ginagawa sa kanya ng tatay niya.
na kahit anong mangyari, na halimbawa, sumobla yung pagkakasalo, anong mangyari? Patay, di ba? O kaya bukol, o kaya comatose. Hindi natin lang. Pero bakit siya nakakangiti pa rin? Kasi may tiwala siya doon sa tatay niya. Nagigets nyo? Alam niya na sasalayin siya. Ganun yung child-like faith. Meron pa nga isang beses, nung kami ay nagmomotor dito, nung may electric chair. Ay, hindi. Electric chair, mga andar. Electric, bike, no? Basta yung mga andar, electricity. Tumawag ni Pastor John, may ice cream sa kabila, nagtitinda ng ice cream. And then, buti na lang hindi ganun kabilis yung electric bike. Tumawid yung bata, nakapokus lang doon sa Hindi niya tinignan na merong dadaan. May pa yun, may busina, may binubusina na, pero hindi siya nakikinig. Basta ang kanyang focus is nandoon sa ice cream, natatawid talaga siya kahit delikado. Yun yung tinatawag na childlike faith. Na kahit alam mo na may panganib sa paligid, basta nakapokus ka kay Jesus Christ, may faith ka kay Jesus Christ, gagawin mo pa rin. Amen. Yun yung sinasabi childlike faith. Hindi mo tinitingnan kung may panganib sa paligid o gaano ka pagtatawanan ng tao. Basta alam mo na kay Jesus yung ginagawa mo, gagawin mo pa rin. Yun yung faith. Yun yung childlike faith. Amen. Amen ba? May isang kwento pa tungkol sa isang bata. Ganito yung kwento. May mga ilang scientists na nag-aaral tungkol sa mga bulaklak. Pumunta sila sa isang bundok, and then may nakita silang isang rare na bulaklak. Kaya lang may problema. Nandun siya sa ilalim ng cliff. Nasa gilid siya ng cliff. Malalim yung cliff, yung bangin. So that is rare. Gusto nila pag-aralan. So dahil takot silang lahat, nag-argala sila ng isang bata, kinausap nila yung bata, babayaran ka namin, so itatalian ka namin ng lubid, kunin mo yung bulaklak na yun. Babayaran ka namin kahit magkano. So nag-isip yung bata, sabi niya, okay, sige, pero uwi muna ako. Umuwi siya. Mga ilang minuto bumalik siya, may dala siyang may kasama siyang lalaki, matanda na. And then lumapit sila sa mga doktor, okay, sige po, gagawin ko na po. So itali niyo na po ako. So tinali siya, and then ang ginawa is yung dulo ng rope nakatali sa kanya, yung kabilang dulo is kukunin ng mga scientists, pagtutulong-tulungan nila para hindi malaglag yung bata. Tapos nagreklamo yung bata, sabi, hindi, huwag kayong humawak. Gusto ko humawak kasi itong dala kong lalaki. Tapos nagtanong yung mga scientists, sino ba to? Tatay ko yan. Tatay ko yan. At hindi ako bababa dyan sa cliff kung hindi siya ang hahawak. That is childlike faith. Wala kang ibang pagtitiwalaan kundi ang Diyos lang. Kahit sumuko ka pa sa panganib, basta alam mo, si Jesus yung may hawak ng buhay mo, wala kang pakialam. Go ka pa rin. Lalo na sa mga nasa school dito, papasok sa school, alam mo na hindi lang, noon siguro pumapasok ko para lang sa sarili mo, para sa magulang mo, pero this time, pagpasok mo sa school, para kay Jesus yung pagpasok mo. At kahit pa nakakahiya tumayo sa harap, magpakilala ka, sabihin mo Christian ka, basta alam mo para kay Jesus yun, okay lang pagtawanan ka, basta si Jesus yung sinabi mo, basta kay Jesus yung ginagawa mo. Gets? Amen? Kasi alam mo, hawak ni Jesus, hindi ka mapapahiya kay Jesus, hindi ka ilalaglag ni Jesus. Amen? Last thing. Sino dito may mga problema ngayon? May mga problema siyang dinadaanan niyo. Be honest. Okay. Hindi ko natatanong specifically kung anong problema yun. Gusto ko lang malaman, sino dito may mga problema dinadaanan niyo? Okay. Kahit anong klaseng problema. Problema rin yan. Ganito. Mula sa maliit na problema hanggang sa malaking problema, matagal ko na itong alam. Narinig ko rin ito sa isang preaching. Ano sasabihin nyo? Every time na may problema kayo, huwag mo sabihin o Diyos, meron akong malaking problema. Mali, sabihin mo dapat, o problema, meron akong malaking Diyos. Ulitin ko, pag ikaw may problema, huwag mo sabihin sa Diyos na, o Diyos, meron akong malaking problema. Huwag ganun na sabihin mo. Ang sabihin mo, ikaw problema, meron akong malaking Diyos. Kasi ganito, kapag yung problema ang iyong laging iniisip,
Sino ang Diyos mo? Kapag yung problema ang focus mo, sino ang Diyos mo? Di ba yung problema? Sino Diyos mo yung problema? Pero kahit may problema ka, okay, nandun na tayo. Pero nasa focus, yung focus mo na kay God, siya nang bahala doon. At ito sasabihin ko sa iyo, as long na ikaw ay nakakonect kay Jesus at may faith ka kay Jesus, sabihin na natin na hindi mabago yung problema mo. Pero tiyak ko babaguhin ni Jesus yung pagtingin mo sa problema na yun. Kasi mas gusto ni Jesus na mas after siya sa pagbabago ng puso mo kaysa pagbabago ng sitwasyon mo. Minsan pinagpipray natin na, Lord, gusto ko na at least umunlad naman yung buhay namin. Pero ilang taon na, hindi pa rin umuunlad yung buhay mo. Magagalit ka ba sa Diyos? Hindi dapat. Bakit? Kasi alam mo na ang Diyos ay mabuti. Kahit meron akong, kahit hindi kami ganun kasapat, kahit hindi kami, lagi kami nagkukulang araw-araw, alam ko ang Diyos mabuti sa amin. Dahil siguro nakikita ng Diyos na pag ikaw yumaman, magiging sakit ka. Ayaw ng Diyos na maging sakit ka, kaya pinapanatili ng Diyos na dyan ka lang muna. Hanggang hindi ka marunong humawak ng pera at hindi mo alam hawakan yung mga blessings na ibibigay ko sa'yo, hanggang dyan muna lang kayo. Ang Diyos ay mabuti. God is good. And all the time, God is good. dapat yun pala yung title natin. No? Pero faith ito. So ngayon, alam nila kung anong epekto ng faith. Okay, last, gusto mag-end dito sa video na to, and then magpipray tayo. Yung faith. Long high. Just. Panoorin natin to, saglit lang to. Kulay. Panoorin ito, may iintindihin. Okay, so let's all stand up. I believe na unawaan niyo yung video.